Bakit o kanyo? Kasi magkakaroon ng pangalawang hearing at sinabi na po ni Executive Secretary Bersamin na hindi a-attend na yung mga sekretary, 'di ba? Alam nyo kung bakit? Ako sa tingin ko simpleng-simple lang naman po 'yan eh. Kasi nga ho, nabuking sila nung huling hearing, 'di ba? Nabuking po sila nung huling hearing na mga sinungaling po sila. Kaya naman ngayon ayaw na ho nilang umattend dahil ang hirap po talaga pagtakpan ng kasinungalingan. Kita nyo naman po mga kababayan na sinabi po ni Senator Amy, talagang merong illegal na pagdukot o di kaya pag-extradite kay Pangulong Duterte papunta sa The Hague. Yan po ang konklusyon ng kanyang hearing. Illegal po yung ginawa at hindi pinadaan sa tamang proseso at nabuking din niya po. Ang isa sa pinakamatinding na booking niya matagal na po palang pinagplanuhan. Ibig sabihin, talagang budol pala talaga to si Marcos doon sa sinasabi niyang we will not cooperate with ICC, we will not cooperate with the ICC. Budol pala talaga. Bakit to? Kasi nga po, sinabi nga po ni Senator Amy na pag-alaman na matagal na palang pinaplano ang paghuli kay Pangulong Duterte, di ba? So, diyan pa lang, alam na natin yung kasinungalingan ho ng nito ni Marcos at ni Romualdez. Kasi yan naman ako sa tingin ko, hindi naman kaya ni Marcos mag-isa to eh. Sa tingin ko, kagagawa no ito ni Romualdez, sa tingin ko lang po isa ho sa mga mastermind o di kaya isa sa mga pumipihit, ika nga ay baka nga siya pa nga yung talagang tunay na mastermind etong si Romualdez. Pero gayon pa man, wala rin naman magawa at may kasalanan din po si Marcos dahil pinabayaan niya yung kapatid niya. Hindi pala kapatid, kamag-anak niya yung kanyang pinsan. Di ba po? O sige nga, ano ho ba yung news na yan tungkol po dun sa hindi daw pinayagan? Ito. Hindi nadadalo ang mga miyembro ng gabinete sa susunod na pagdinig ng Senado kaugnay sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon daw yan kay Executive Secretary Lucas Bersamin. Para sa ibang detalye, makakausap natin sa linya ng telepono si Camille Samonte. Camille, ito ba ay yung abiso daw kay Senator Amy Marcos na siyang nangunguna doon sa pagdinig nila? Iba yan, no? Sa dating sinabi ng Malacanang. Ruth, ikinalungkot na ni Senadora Amy Marcos na hindi nadadalo ang gabinete sa ikalawang pagdinig ng Senado kaugnay sa pag-aresto ng International Criminal Court at Interpol kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Mismong si Executive Secretary Lucas Bersamin ang sumulat sa Senadora para ipaalam ito. Ikinagulat rin ni Senator Amy kung bakit biglang hindi nadadalo ang gabinete sa pagdinig dahil taliwas daw ito sa sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos. Gate ng Senadora, marami pang katanungan ang taong bayan na Alam mo dito naku po, eto lang ang gusto kong sabihin Dalawa lang yan It's either nililigtas na naman niya yung kapatid niya na hindi daw yun ang sinabi ng kapatid niya. At ewan ko, kayong humusga, ito, maaring number 1, hindi daw yung kapatid niya ang nagsabing huwag umattend at nililigtas na naman niya. Or number 2, baka naman talagang walang alam yung kapatid niya sa mga galawan nitong mga tauhan niya kasi yung kapatid niya lutang Hindi, walang biro. Yung kapatid niya parang walang alam Alam niyo naman pag mahinang nila lang pabayaan na Pabayaan na ho sa mga diskarte sa gobyerno. Kaya sige, bahala na kayo kung ano gusto niyong gawin. Wala na akong pakialam. Importante sa akin alam niyo na. Di ba? Basta, bahala na kayo. Basta ako pare, easy lang. Heavy. Ganon siguro Or talaga namang nililigtas lamang po ni Senator Amy etong kanyang kapatid. What do you think? Sa akin po feeling ko lang naman po ito. Maaring mali, maaring tama. Nililigtas niya yung kapatid niya. Kasi parang syempre pa rin kahit alam niyang mali yung ginagawa nung mga tauhan, ang ginagawa niya, nililigtas niya yung kapatid niya para sa iba na lang sisihin ng taong bayan yung katarantaduhan. Di ba? Parang ganun Ganun ang sa tingin ko Sana para masagot ito ng gobyerno. Itong nakaraang linggo lang nang inilabas si Senator Amy ang preliminary report sa kanyang pagdinig.
kung saan binigyan diin ng senadora na wala ng legal na obligasyon ng Pilipinas para arestuhin si dating Pangulong Duterte at i-turn over ito sa ICC. Wala pang pahayag tungkol dito ang Malacanang. Ruth? Camille, so paano daw? Ano na ang susunod na hakbang ni Senator Amy? Itutuloy niya pa rin ba yung susunod na hearing? Ruth, ayon mismo kay Senator Amy, sumulat daw siya kay Executive Secretary Bersamin para ikonsidera ito. Baka raw kasi isipin ng taong bayan na may tinatago sila. Kaya hindi pa raw Baka daw isipin ng taong bayan na may tinatago sila. Obvious naman, madam. Obvious naman, madam, na meron talagang tinatago po itong mga sekretary natin. Kasi nabuking nyo eh. Nabuking nyo nung nakaraan. Kaya ito, may tinatago ho talaga sila. Yan ang system na nangyayari ngayon. Sila ng senadora ang kanyang pagdinig. Narito ang pahayag ni Senator Amy Marcos. Executive privilege at sub-judice, alam naman natin, walang pinagbawal na ng Korte Suprema. Chief Justice si Executive Secretary Bersamin, kapisado niya yan, alam niya, walang pangkalahatang blanket na executive privilege. I-invoke lang yung executive privilege, depende sa tanong. One by one lang yun. Nagyagets ninyo. Tama siya dyan eh. Yung executive privilege, it doesn't mean hindi ka attend. Pwede mo sabihin yon during the hearing. Ma'am, pasensya na po, invoke ko lang po yung executive privilege kasi po it concern national security o hindi ko pa pwedeng ikwento kung ano yung napag-usapan namin ng Pangulo na patungkol sa bagay-bagay. Hindi ko pa pwedeng pangkalahatan yung sinasabi ni Senator Amy na kung saan basta isang bagsakan ika nga. Hindi na kami attend. Sana all, ano? Tutang ina talaga, sana all. Hindi, alam mo kung bakit. Nakakabuisit ito eh. Ito pasensya na maglalabas lang ako ng sama ng loob Kasi alam nyo mga kababayan, kami pong mga vloggers, mga ordinaryong Pilipino, walang katungkulan. Pag kami pinatawag at hindi kami sumipot, iko-contempt kami. Kung sumipot naman, papahiyain kami. 'Di ba? So anong choice namin? Sa totoo lang, hindi naman kami binibigyan ng choice eh. Walang choice. Wala nang kalayaan sa putang inang mundo na to. Lalo na yan sa pamamahala ng Congress na yan. Wala na hong kalayaan talaga. Katarantaduhan na po yung sinasabi ninyong freedom of speech. Bakit? It's either mag-sorry ka o contempt ka. Anong putang inang kalokohan yan? Anong klaseng masasabi mong freedom of speech dyan? No choice ka eh. Mag-sorry ka or contempt ka. Binigyan mo pa ng choice. Sabi, gago pala talaga kayo no? Pasensya na pero katarantaduhan po eh. Tapos eto, papayagan lang natin. Bakit? Wala lang. Kami protektado kami ng Pangulo eh. Sino ba yung nagpapahiring? Yung kapatid ng Pangulo. Kaya moro-moro na lang yung ganyan. Hindi, Senator Amy, kung hindi mo tutuluyan to mga to, tangina, moro-moro lang yung ginagawa mo. Moro-moro na lang yan. Gaguhan na lang, ika nga, budulan na lang yan. Kunwari ka pa, pa-impress ka pa na meron kang ginagawang maayos, pero wala. Isang kalokohan na po yung ginagawa ninyo. Sorry pasensya ka na madam kung yan ang sasabihin ko, pero wala eh. Wala kang moral authority ika nga na gumawa-gawa pa ng hearing. Kung ganyan ng demin pala, sasabihin lang nila, hindi, tatahimik na kami, bahala na kayo sa buhay nyo. Wala pala. Nag-ano pa ka tayo? Ano ginagawa nyo? In aid of, re-election. Yun ang totoo dyan. In aid of re-election na ginagawa ninyo, hindi ho talaga katotohanan yan. Hindi ho to seek the truth. Diba? O di kaya para may magawa kayong batas. Wala, kalokohan po yan. Naggagaguhan lang po tayo eh. Hindi, ayan ang katotohanan. Naggagaguhan lang po tayo. Alam bang lahat ng executive privilege, lahat ng topic? Kaya nagulat naman ako. Pumasok ka rin ako sa sinabi ng Presidente na hindi daw pagbabawal. Pero liwanag ang sila, bawal. Hindi sila aaten. Yan muna ang latest update. Tingnan mo na. Wala talaga, kalokohan.
Hindi, kalokohan po talaga ang nangyayari. Hindi, wag na po tayo magmaang-maangan, pero isang malaking kalokohan po yung ginagawa ninyo. 'Di ba? Na akin lang, madam, kung talagang seryoso ka, pa-contempt mo yung mga yan. Kasi sinasabi mo ang decision ng Supreme Court is hindi naman yung katulad na sinasabi ni Bersamin na pwedeng hindi umattend eh. Iba yung iba po yung ano ninyo yung sinasabi ninyo na hindi tama 'yon, 'di ba? Yung ganyan. Dahil may decision ng Supreme Court. So therefore, pwede mo ipa-contempt. Kung ako lang ang membro ng committee na 'to, gagayahin ko si Paduano eh. Oh, si Paduano ang si content creator. Content creator 'yun, content creator. Contempt ng contempt. 'Di ba? Lokohan na tayo talaga mga kababayan, naglolokohan na tayo. Sana medyo magising-gising naman yung ating mga kababayan. Kasi alam mo talaga pasensya na po sa word pero nakakaputang ina talaga yung mga ganitong klaseng nangyayari sa bayan natin eh. Pagka kayo okay lang, pero pagka kami mga Duterte supporter, tangina aapihin ninyo. Mumurahin ninyo, tatawagin ninyong tanga, kung ano-ano ipapahiya ninyo. Tapos ganyan, hindi pwede, hindi ko papayag sa ganyan. Huwag kayong gago. Kung akala ninyo lahat kaya ninyong ganyanin, hindi ho. Huwag ho tayo maglokohan. Pagod na ang taong bayan. Hindi, totoo po yan. Pagod na. Kaya nga kayo mga kababayan na nanonood nito, huwag niyo natin pahintulutan. Nasa kamay niyo yung tunay na kapangyarihan. Tandaan ninyo nasa ating konstitusyon yan. The authority emanates from the people. Nanggagaling sa inyo. Huwag natin payagan yung ganito. Pagpapayagan natin to, palalagpasin lang po natin yung ganitong klaseng kasinungalingan nila, para ho tayong gago. Diba? Para may nakikita natin nagsasaksakan sa harapan ng ginagawa, binibidyo natin. Yung nagbabarilan na, binibidyo pa rin natin. Yeah? Para tayong ganun eh. Dapat pag may nakita tayong mali, umimik na tayo. Pag tayo binakitang hindi maganda sa gobyerno, dapat to magsalita po tayo. Karapatan po natin yan. Bakit? Tayo po nagpapasahod sa mga animal na yan eh. Sa atin po yung gagaling yung perang ginagamit nila. Sa atin po nang gagaling yung perang ninanakaw din nila. Sa atin po lahat eh. At least magkaroon naman tayo ng shade sa ninanakaw nila. Hindi naman pwede yun. Hindi ba? Alam mo, eto pasensya na mga kababayan, pero maglalabas talaga ako ng init ng ulo ngayon eh. Kasi sawang-sawa na ako sa korupsyon sa Pilipinas eh. Sawang-sawa na po ako sa matinding nakawan, kaliwat kanan, pabaya sa peace and order. Wala, parang itong tang-inang gobyerno to, walang ginagawa kung hindi gumawa ng kabalastugan eh. Bilang mamamayan, hindi naman po ako papayag doon, 'di ba? Magsasalita at magsasalita po ako. Hindi pwede yung ganun na ginagago nyo na ho ang mga Pilipino. Kung kayo palalagpasin yung ng ibang tao yan, ako hindi ko palalagpasin yan. Hindi ko papalagpasin yan, talagang makakatikim kayo sa akin. Hindi po ako magre-rebelde, hindi ko gawain yan. Hindi ako pabor sa rebellion. I will peacefully say my peace. Di ba? Peacefully say my peace. Hindi, totoo po. Lahat po ito protektado po ng ating konstitusyon. Di ba? Freedom of speech. Pwede natin ilabas yung sa tingin natin sa loobin natin sa gobyernong ito. Hindi totoo yung sinasabi nung vlogger Claire na yan. Na pagka nag-hate ka sa gobyerno, paano kung ginagawa ninyo mali? Anong gusto niyo? Matuwa kami. Ang galing-galing nyo, mga animal kayo. Ang galing nyo talaga. Ninanakaw nyo pera namin. Balakbakan kayo, ganon? Ganon ba gusto nyo mangyari? Kayong gumagawa ng dahilan kung bakit nagagalit sa inyo taong bayan. Yan ang totoo. Hindi nyo mo napapansin? Ito ganito sila kabulag. Pabagsak na ng pabagsak ang survey ni Marcos, hindi niya pa rin nararamdaman. Ano ba talaga ang vitamins niyan? Bakit di niya nararamdaman? Parang manhid. Tapos yung mga tatanga-tanga naman nasa paligid niya, yung mga opisyal ng gobyerno, wala rin pakialam, basta sila sumahod, ayos na.
Mantakin mo, sabihin ba naman ni Claire Castro, ha? Sabihin ba naman niya, nagtataka nga ako, bakit nagugutom pa mga Pilipino? Utang ina, sabi ko, bobo talaga. Pasensya na, ha? Pero madam, isa ka talaga sa sagad sa butong walang utak. Alam mo kung bakit? Hindi mo alam kung ba't natugugutom? Alam mo kung bakit? Simple lang. Kasi kayo hindi nagugutom, kami gutom. Yun ang katotohanan. Kaya hindi nyo alam na nagugutom mga Pilipino kasi kayo, sagana kayo sa pera. Hindi ko alam kung saan nyo kinukuha. Di ba? Paano kayo mga taga-Malacanang, saganang-sagana kayo sa salapi? Kaya hindi nyo alam yung mga Pilipino, gutom na gutom na. Hindi na kasya ang pera, kaya nga ang init ng ulo sa karsada eh. Hindi, alam mo, ito walang biro ito Marami tayo nakikita. Mga road rage na yan, ha? Bakit ho ba? Ano sa tingin ninyo ang dahilan kung bakit nagro-road rage? Hindi ko sinasabing, I'm not justifying na tama yung road rage. As a matter of fact, matagal ko na nga pong ina-advocate din po yung road rage na yan na dapat taasan ng penalty ng mga bubunot, yung mga bababa. Hindi totoo. Kasi alam nyo, eto sa Japan, alam nyo ho ba kung paano kahit ang daming lasinggero, gabi-gabi lasinggero mga Hapon eh. Alam mo kung bakit gano'n na hindi nag-aaway sila? Kahit kumanta sila ng My Way, hindi nag-aaway-away. Kasi meron silang deterrent na pag ikaw unang sumuntok, ikaw may kasalanan. Pag ikaw sumuntok at nagkadugo yung kalaban mo, yari ka talaga. Maganon eh. Kaya nga 'di ba ina-advocate ko dapat pag bumaba ang isang tao sa kanyang sasakyan, mataas na penalty na dapat 'yan. Pag yung lalaking nagmumotor, umalis sa motor niya, dapat may penalty na rin yan. I'm really advocating na maging peaceful tayo sa kalsada dahil meron tayong uuwi ang pamilya. Pero, alam po ba natin kung bakit nagkakaganyan-ganyan? Ang mga kababayan natin nagro-road rage. Alam niyo kung bakit? Isang dahilan yan, problema sa pamilya. Bakit? Kanyo. Trabaho ka ng trabaho, pagod na pagod ka ng tatrabaho, pag uwi mo, puputakan ka ng asawa mo. Bakit? Kulang yung dala-dala mo. Hindi ako nagbibiro mga kababayan Baka kala ninyo itong karaniwang problema ng pamilya. Trabaho ng trabaho yung lalaki, di ba? Tapos pag uwi niya, puputakan pa siya ng asawa niya, sasabihin kulang yung pera. Tapos kulang kasi ito yung mga gastusin. So ang daming iniisip na ng mga tao ngayon dahil sa dami ng gastusin sa buhay, ang dami na nilang iniisip. Hindi na nila alam kung paano sila kukuha ng pera. Stress na sila sa trabaho, stress pa sa bahay. Ang dami pang bayarin, kung ano-ano na. Dahil nga sa hirap ng buhay, sobrang stress na. Ngayon, pag dinala nila yan sa karsada, dyan, mainit na ulo. So, konting trigger mo na lang dyan, galit na kagad dyan. Kasi ang taong stress, di ba? Ang taong pressured, ika nga. Konting ano mo lang dyan, kantil mo lang dyan, naku po, delicates na. Ano na talaga? Sasabog na, ika nga ang tawag dyan sa tao na yan. Kaya ganito ang bayan natin eh. Kasi kaliwat kanan ng problema. Tapos yung iba may kabit pa. Yung iba wala nang pera, sinusugal pa. Di ba? Ganyan, totoo, walang biro. Tapos pag uwi, yung asawa na kay pare. Na kay kumpare mo, di ba? Bakit? Hindi, tumutulong lang siya kay kumpare. Hindi ko alam kung anong tinutulong. Kaya pag uwi mo, si kumpare nag-aayos ng gripo. Yung tulo. Kasi tumutulo yung gripo. Pag uwi mo, ba't ano si kumpare? Nag-aayos ng gripo lang yung kumpare mo. Yung pala, ginigripuhan na. Di ba? Hindi, wala akong biro. Kaya nga ang gulo-gulo na. Tapos, bit-bit na ho nila yan sa labas. Karga-karga na ho nila yan, dala-dala na ho nila yan. Kaya ang init ng ulo ng mga Pilipino ngayon sa karsada. Konting ang dami ko nakikita. Oo, ang dami kong Isipin mo traffic na nga. Tapos, alam mo yun, konting mainit pa ulo mo, stress ka na. Talagang konting pitik lang sa'yo. Na. Bakit? Isang dahilan dyan kahirapan. Gutom. Gutom ang tao. Kasi pag ikaw masaya, masarap mong kasama mo. Masarap yung meron kang kasamang masarap kausap, masarap kasama, ika nga.
Ibig sabihin, hindi ka inaaway, hindi ka walang problema, nagkikwentuhan, maayos kayo. Hindi ka madali mainit ang ulo sa karsada eh. Di ba? Kaya lang, kung gutom ka, subukan mo ang asarin ng gutom. Sigurado ko yari ka. Di ba? Sigurado ko yari. Ay, ako nga kinikwento ko lagi eh. Eto, kwento ko lang naman ho ito. Pag ako nagising sa umaga at hindi pa ako nakakapagkape, huwag mong kakausapin, baka sampalin kita kagad. Di ba? Totoo po yun. Kasi ako, bullshit ako pag di pa ako nakakakape. Kape pa lang yun. Kasi nga medyo pagka-addict ako sa kape. So, ganun wala ka sa mood, di ba? Ganyan. Lalo na ho, pagka wala ka nang kape, wala ka pang kain. Mas mahirap po yun. Kaya kaliwat ka na ng awayan sa karsada. Tapos, eto. Makikita mo itong gobyerno mo, pinupolitika. Walang ginagawa kung hindi mamulitika. Di ba? Anong ginagawa? Walang iba kung hindi tirahin si Duterte. Ang problema, mahal ng bayan si Duterte. Naglalabasan nga yung mga video niya dati. Sabi ko, organic talaga ang followers si Pangulong Duterte. Kaliwat kanan, naglalabasan yung video niya. Yung mga ginawa niya sa bayan natin. Di ba kaliwat kanan naglalabasan? Kasi genuine kasi yung love ni Pangulong Duterte sa bayan. Tapos gagaguhin mo lang, pagtatawanan mo lang, kakantahan mo ng happy birthday, pagtatawanan mo. Kung hindi ka naman gunggong, kung hindi ka naman, di ba kung hindi ka masamang ugali mong animal ka, medyo minsan wala na sa hulog yung yung pagiging tagapagtanggol nyo kay Marcos wala na sa hulog, di ba? O ano pa, lalaitin ka pa ng sab-sab sab-sab. Basta yung sab-sab ni Hidarian, ewan ko, mahilig sa saba din siguro si Hidarian di ba? Gago! Hindi, feeling ko mahilig sa saba yung kaya nasabi niya yung sab sa Mindanao di ba? Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami
Sa harap ng kamera, walang